duda, ito ang sport na nagpasikat ng husto sa Pilipinas. Boxing. Kahit maliit ang karaniwang pangangatawan ng ating mga boksingero, ilang beses na natin napatunayan. Pagdating sa bakbakan, tayo ang champion. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ngayon, dito nalilinya. Kahit pa tila imposibleng pwede silang maging katulad ni Manny Pacquiao. Sa isang bar sa Makati, may tapatang magaganap ang kanilang sagupaan bilang pagbibigay pugay raw sa husay ni Pacquiao. In this corner, si Alvin, 4'2" ang height. Sa kabila naman, si Jonathan, 4'5". Sila ang mag-aagawan sa kampyonato ng midget boxing o boxing ng mga unano. At sa halip na boxing shorts, ang kanilang suot, diaper. Isa pa yan sa mga gustong-gusto ng mga foreigner kasi makikita nila na parang midgets to . So akala nila mga bata na naglalaro lang. Let's get ready to rumble! Wala nang sinayang pang oras si Alvin. Agad na pinaulanan ng suntok si Jonathan. Bagamat mas malaki ng bahagya si Jonathan kay Alvin, mas mabilis naman ang kamao ni Alvin. Come on, in the middle! That's it now! 5! Oh yeah! I'll stay in the corner. Defense, defense, football! Kaya't hindi pa man nag-iinit sa upuan ang mga manunood, tapos na agad ang laban. Ladies and gentlemen, our winner, according to our referee, Rubber's decision, we got... Ah, yes! We get Alvin the Playboy! Kada sa loob ng ring, galit-galit muna. Pero pag sa labas na, okay lang. Isa pa sa mga dinarayo sa bar na ito, ang mga nagseseksihan nilang staff. Hindi raw sila mga round girl dahil sila mismo nakikipagbakbakan din sa ring. Dambuhalang boxing gloves na pinalamanan ng maraming foam ang isinusuot sa mga sexy boxer para hindi raw totoong magkasakitan. Si Jenna, pangarap daw niyang maging professional boxer. Pero habang wala pa siyang budget na pang-training, dito muna siya makikipag-sparring. That's it, good! Rubber's decision, ladies and gentlemen, our winner for this bout. Oh yes, may kasi may nagpaaral po kasi ako na kapatid. Kaya gusto ko nang pumasok ng boxing. Ang boxing, tila nakahahawang sakit na kumakalat ngayon. Ang madapuan nga raw nito, tumatapang at bumibilis ang pag-igkas ng kamao. Go, Manny, go, Manny, go, go, go! Ito ang boxing fever o mania. At ang nagbigay raw nito sa Pilipinas, walang iba kundi ang pambansang kamao, si Pacquiao. Dahil nga raw kay Pacman, muling uminit ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa sport na ito. Boxing as a sport has been resurrected. We have more than 5 champions now. This has never happened. Sabi nga ng iba, golden age of boxing. And that is because of Manny Pacquiao. Kaya naman kahit anong bagay na may kinalaman kay Pacquiao, tinatangkilik. Lalo pat ang ating pambatong boksingero. Cover boy na ngayon ng Time Magazine.
Bukas, tatangkain naman ni Pacman na agawin kay Miguel Cotto ng Puerto Rico ang korona nito. Pag nagkataon, 7 titulo na mula sa iba't ibang dibisyon ang mapapasa kamao ni Manny. Kabi-kabila na rin ang paghahanda ng mga establisimentong magpapalabas ng live na laban ni Pacquiao at Cotto. Right now, fortunately, sold out already. Ang ibang walang lakas ng loob na makipagbakbakan sa ring, sa ibabaw ng stage sila nang hahamon ng suntukan habang nagpapatawa. Please watching the coming fight in November 15, you know? Si Johnny, mas kilala bilang Manny Pacquiao, todo bira sa panggagaya kay Pacquiao. Okay tong racket mo, ha? Oh. Ano? Masaya? Mula raw nung nagkaharap sila ng kanyang idolo, naging malapit na raw silang magkaibigan. Actually, binigay sa atin ni Manny, screen name na Manny Pacquiao para madaling makakilala. Ang galing, ha? Oo. Bakit daw Pacquiao? Kasi nagkwentuhan kami, sabi niya kasi mas ano daw, puwela kasi ano yung siya daw ang champion, ako naman yung sisiw. Kaya ginawa niyang Manny Pacquiao. At hanggang kantahan, ang boses ni Manny Pacquiao, Pacman na Pacman din. Sige nga, sample nga. Hindi ko alam nang tayo'y unang magkita, akala ko nga'y biro ang nadarama. Kung may Manny Pacquiao, syempre, laging nasa tabi niya ang kanyang coach. Don't forget to dance your fit, man. Si Freddy Roots. Kino-coach mo ba to o kunwa-kunwarian lang to? Ako nag-discover sa kanya maging comedian. Okay. Kaya sabi ko, sayang naman ang karakter mo, kilala ka sa buong mundo. Yung karakter mo, bakit hindi tayo mag-comedy para dumami yung racket natin? Kasi dati na ako nag-entablado, nagko-comedy niya ako, tapos inano ko siya para maging partner. So coach ka nga talaga rin sa totoong buhay ni Manny Pacquiao. Sa amin dalawa. Samantala, sa kahabaan ng EDSA sa Gawing Muñoz, agaw eksena ang isang billboard. Sa unang tingin, aakalain mong si Manny Pacquiao ang nakabandera. Pero isa lamang pala itong modelo. Hinanap namin ang look-alike ni Pacquiao sa billboard na si Armando. Dito namin siya natunton sa barangay Calaclan sa Olongapo City. Nalaman namin, mangingisda pala si Armando. At marami na raw ang nagsasabi sa kanya na may hawig siya kay Pacman. Proud ako sa sarili ko. Bakit? Siyempre may kahawig ako na sikat. Ang may bahay niyang si Jaisel, madalas daw tinutukso na may hawig naman sa misis ni Pacquiao na si Jinky. Sinasabi nila, kamukha ko daw si Jinky, gano'n. Parang match kami ngayon na magkaano nga kami pagkawig kami dalawa dun sa mag-asawa. At dahil hawig ang kanyang mister kay Pacquiao, lapitin din daw ito ng mga babae. Silosa ako. Hindi sila makakapunta. Nadiskubre raw si Armando na maging modelo sa billboard nung nag-construction worker siya. Pero hindi pa raw niya nakikita ang nasabing billboard. Kaya't isinama namin siya dito sa Quezon City para sa kauna-unahang pagkakataon makita ang kanyang sarili sa billboard. Masaya ako ngayon. Dahil first time ko nakita ang billboard. Sana po tuloy-tuloy na magiging model ko bilang Pacquiao para nakakatulong din ako sa mga pamilya ko. Pacman! Walang dudang idolo ng maraming Pilipino ngayon si Pacman. Sana ang kanyang bawat tagumpay maging inspirasyon din ng bawat isa sa atin upang ipanalo ang mga personal nating laban sa buhay.
sumusunod.